day 2 ng pagbalik namin na from vacation na po, kasi 1 week lang po yun, dahil dapat gusto namin medyo matagal. Gusto namin sanang mag round trip ng France, kaya lang isa sa mga reason na hindi po kami nakaganon kasi ang dami pong ongoing na papers ni Osh, no? So pagka yun pala yung magiging exchange student ka for 1 year, ang dami pong gagawin. So daming papers, ang daming kailangang i-apply. So hindi po kami pwedeng umalis ng matagal. Kaya isa pong reason hindi kami umuwi ng Pilipinas na po, kasi ang dami pong mga kailangang gawin na dapat nandito kami sa bahay namin. Anyway, si Sam ganun din. So ganyan talaga pagka yung may mga estudyante po tayo na po. So day 2 po kami, day 2 ng pagbalik namin. So tingnan niyo po, ang dami pa rin sitaw. Kahapon po sitaw na inulam natin, mamaya sitaw ulit kasi ganun talaga. So huwag natin sasayangin yung ano natin, no? Gulay natin. Tapos yan, dami pa rin sitaw. So alaga lang po sa ano po, sa dilig, no po. So ito po yung binhing binigay sa akin ni bro, ni ka-farmer na po ni NO. Nung dalawang klase yung binigay niya sa akin na binhi. So ayan, na isang ang bulaklak niya is parang violet. Tapos yung isa naman ay parang ano naman, iba din yung kulay ng bulaklak. Pero parehas din, sitaw din. Tapos ito, yung bumili po ako nung okra, no? So isa lang po yung tumubo, kahit ang dami ko pong tinanim, isa lang po yung isang binhi lang po yung tumubo. So siguro next time kailangan kong bumili ng maraming binhi kasi hindi po lahat tumutubo. So anyway, that's ganun lang talaga. Tapos dito yung kamatis, ang dami. So tingin ko kailangan nating kailangan ko pong tumingin kung paano imbakin yung kamatis na po, kasi hindi ko po alam paano imbakin yan. Tapos ito po yung isang klase ng kamatis. Ang tawag po dito sa France, cœur de bœuf, pero ang laki-laki niya po. So ayan, ano pa lang po yan, maliit. So super laki po siya. Siguro yung isang prutas, isang tomato niya is minsan umaabot ng 500 grams to 300 to 500 grams, kasi talagang sobrang laki po siya. So tingnan natin kung lalaki siya. Siguro kailangan din nating bukas, siguro kailangan kong magising ng mas maaga, kasi kagabi po nanood ako ng opening ng Olympics na po. So alas 12 na kami nakatulog. Yan. Tapos tingnan niyo po yung tomato, ang dami. Talagang ano po siya, naging giant talaga. Pataas pa siya ng pataas. So yan, masaya po tayo kasi syempre yung garden natin ay medyo nakukuha na natin ng maraming gulay. Tingnan nyo dito kung gaano kadami. Yan. So hindi naman ganang kalakihan yung garden namin, no? Sa likod po to. Pero tingnan naman nyo po, yung mga bulaklak, ang ganda na. Yan. Iba-iba yung binili namin bulaklak. Kasi yan, nagsampay na ako, pero ano lang yan, 1 hour lang tuyo na. Ito yung ceiling inano natin na bago umalis ako. Tinanim natin kasi sabi ko baka mamatay sa paso, kasi binhi po yun. Ayan, kailangan ko din pong damuhan ulit. Ayan. Medyo ano na, palaki na rin po siya. So alaga lang sa fertilizer, sa ano po, sa pagpatubig na po. So at least yung nagdilig talagang araw-araw niya yatang pagka mayroong tubig dinidiligan niya talaga, kaya lang sobrang init po talaga sa amin. So wala kang magagawa, ganun po talaga. Kala namin hindi niya nadiligan, pero ang totoo pala talagang sobrang init. Kaya yung ano natin, sayote, medyo malungkot. Ayan. Yan, mamaya tayo ng sitaw. Anong ginagawa? Inat niya po yung pirakanta. Yung pirakanta po matinik. So, dito po si Frank. Yun. Si Frank. Nakat niya yung pirakanta. So, dito yung 3 manok. Ang kukulit.
Masaya sila kasi ilang araw po silang nakakulong. So, ayan. Ngayon pa wala na ulit yung tatlo. So, masaya. Ayan. Si Frank. Busy. Dataho yung nag-ano niya. Sobrang init na po kasi. So, tapos yung kapitbahay namin. Ano din. Ayan. Ayaw. Bakit ayaw? Ayaw ng ano. Dito sa front. Yan po yung front namin. Gusto sana namin papalitan yung portay na yung electric. Kaya lang mahal eh. Yung manok na dito. Yung manok. Kulit. Sigisa ng ano po. Kayas. Kayas. Pero ang maganda, wala po kami masyadong spider kasi kinakain nila yung mga insekto eh. So, no, wala po kami masyadong ano. Yan si Frank. Yan. Tuloy, yan po yung ginawa niya. Yan po talaga pag medyo malaki yung garden niya, ayan, medyo ano po sa ano, sa gardening na po. Yan. Pero yung mga mayayaman po, ayun, may binabayaran sila, yung mapipera po. Kami, sarili lang na ano. At least meron ka pong physical activities na po. So, ayan. Dis bonjour, Frank. Hein? Dis bonjour. Qui? À moi? Qui, bonjour? Mon truc. Bonjour. Bonjour. Olympic Games. Ha? Olympic Games. So, Olympic Games kasi po nanonood po kami ng Olympic Games. Ayan. So, yung television namin, ano lang. Kasi pinapanood niya po yung, syempre, French team. Ako naman Filipino team. Ayan. So, titingnan niya. French and Philippine team. Ouais. T'en as encore des récipients ou pas? T'en as encore des récipients? Ah, t'en as plus? Ah, pero, sinon pour aller à déchetterie? Ah, d'accord. Ok. Ayan, magluluto na tayo. Ayos ko dito yung ano namin. Yan, yung sa front. Yan, nagyan ko ng tanal para sa lamok na po. Sinayos-ayos ko po kasi yung iba ay medyo syempre ano po, buti nga po diniligan ni Tony yung ano, yung sa front kasi kung hindi mamamatay talaga. Hindi kaya ng 7 days na walang dilig na po pagka 35 to 36. Minsan siguro nagta 38 degrees. Kasi talagang sobrang init. Tingnan nyo naman po kung gaano kainit dito. Po natin, the same thing. Yung sitaw pong kinuha natin kanina. Ito, yung kahapon pa po itong kinuha namin. So, hindi po ulit kami kumuha. Pinapa red ko. Tapos, kailangan ko mong mag-search kung paano ko po siya i-imbakin na po kasi sayang o kaya pamimigay natin. So, yun po yung kailangan po talaga sana nating ma-imbak para meron po tayong tomato kahit medyo wala nang hindi na summer. So, kailangan ko pong mag-research kung paano siya imbakin yung maliliit na tomato. At, para hindi po siya masayang na po. Pero, sa tingin ko, kasi yung dito kasi, hindi guys sa atin magkakakilala yung si George lang po yung ka-close ko. Tapos, yung nag-alaga naman ng bahay, meron din siyang sariling garden. Halos lahat po may sariling garden, maliit na garden. So, mahilig po sa gardening yung mga French na po. Dito sa lugar namin, halos lahat po matatanda. Meron po silang sariling garden. Ayan, parang physical activity nila po, no? Tapos, ito pinakaluan ko kanina. At yan po ang ihalo natin sa, ano natin, no po, sa ano natin, sa sitaw natin para maiba naman, parang adobo na yung pero manipis lang to. Yan, so titingnan natin na
Yan po yung papaulang po kay Frank at kay Osh. Kasi si Sam, umalis po si Sam kasama, gusto niya pong 3 days na kasama yung mga kaibigan niya doon sa Limo, yung dati pong lugar namin. At syempre, medyo malayo na po kasi siya. So, kaya gusto niya ding magpaalam sa mga friends niya. Tsaka pagka-bakasyon talaga, nag-reunited sila ng mga magkakaibigan. So, ayan. Ayan. So, to, ano lang natin to. Gagayatin lang natin to. Maliliit lang na konti. Sila po, si Frank po na kumakain na ng taba. Kasi Osh, kumakain na rin. Si Sam hindi. Pagka malutong, pag crisping, yung gaya ng ano po, chicharon, or kumakain po sila tuloy. Pagka gumagawa po ako ng, ang tawag nito, kalimutan ko na, yung crispy na ano po, taba ng baboy. Gusto po nila yun. So, natin. Para mamayang gabi, ano po, yun lang po ulam namin ulit. So, ayan. So, ano lang natin yan, parang adobo, tapos lalagay natin yung, ano po, yung, lalagay natin yung ano, maririnig natin yung in-off ko yung TV kasi ano po, ulitin ko po kasi naka-turn on yung TV, baka maano po tayo, ma-copyright. So, ayan, hiniwa ko lang po yan, sa adobo lang po natin yan na po. So, ayan po yung mga tomato na galing sa garden natin. Tapos dito na tayo sa kawali. So, lalagyan natin ng ano po, konting asukal. Konting-konti lang. Para lang mag-caramel lang siya na po. So, kita ba? Yan, konti lang na asukal. Ano po, San Monday, pupunta sila ng Marseille. Pero hindi po ako siguro sasama kasi si Sam uuwi ng Monday. Tingnan natin. Hindi rin naman po makakapagliwaliw doon kasi gawa ng ano po, mahirap ang parking. Kasi ang Marseille, it's around 300 kilometers from here po. Doon po yung ano po yung China Embassy na po. Doon po si Osh mag-ano ng kanyang visa. Mag-aas ng visa. So wala naman pong there's no rendezvous, wala pong appointment. So pero kailangan mo talagang maaga. So siguro aalis po sila dito ng 4. Titingnan ko po kung sasama ako. Para makita natin yung Marseille kahit nasa car lang tayo. But anyway, hindi pa po ako makapag-decide kung sasama po ako. Yan, so ganyan lang po. Para wala pong sebo, pakuluan nyo na lang po muna. Ayan. Ganyan pong ginagawa ko ngayon. Yung unang kulo, tapos tatanggalin nyo, tapos lilinisin nyo para yung mga sebo tanggal.
kasi Frank is very sauvage. Hindi po siya masyadong yung pala kaibigan si Frank, no? So, very, ano po siya, medyo, hindi naman sa lono, very family man kasi si Frank. So, meron kaming kapitbahay, madaldal siya, no? So, bira, pero si George, gusto niya si George. Saka, napili yung si Frank kasi military dati. Hindi siya masyadong, ano po siya masyadong, ilang ng konti sa taon ko. Pero hindi naman lahat. Pag sa Pilipinas, hindi. Pag dito po, naiilang siya. So, pag nasa Pilipinas, tumutuloy, hindi. Kasi pag nagbabike siya po noon, nako, minsan ang tagal niyang umuwi kasi yung mga namimit niya po sa kalsada, sa bukid na mga matatanda, inaano po siya, ang tagal na inaalok siyang magkape. Tapos, kape lang siya. Minsan po nagtay siya na nagtay. So, tingin ko, kasi uminom po siya ng tawag ng scramble. Tingin ko, hindi niya nakaya yung tubig na po. Anyway. Namimiss niya ang Pilipinas. Pero, baka January magtatagal po kami na po. Siguro, po kami doon. 3 months o 3 months. Tingnan natin kung isang po ay kaya niyang mag-isa. Kasi first time niya mag-isa. Yan, toyo, suka. First time siya mag-isa. So, tingnan natin kung kakayanin niya mag-isa po sa apartment. Kasi malayo po si Sama. So, pag hindi na po kaya, siguro sasamahan ko siya doon ng konti. So, titingnan natin na po. So, ganyan lang po yung luto natin. Very easy na po. Easy lang po siya. Lalagyan natin yan mamaya ng sabi nito. Pwede din natin lagyan ng kamatis. Kasi sabagay yan po ay mauubos natin today. Ayan. Kainin na natin. Tapos mag-iwa tayo ng kamatis para magsarap siya. Search po ako ng kung paano natin ano yung kamatis, no? Iimbakin. Tapos ito po yung Mirabelle, ang tawag dito. No? Mirabelle. Maliit siyang parang prawns na maliit. Yan. So, nagtanim po kami nito kasi meron po dito mga tart na sweets na po. Gaya ng peach mango pie, mga pie po. So, yan po yung ginagamit dito sa northeast ng France na po. It's very known po yung Mirabelle. So, ako po nagtanim din. So, ang sarap niya po So, pagka niipon ko po yung seeds. Pag binuksan niyo po yan, parang ganyan siya. Ayan. Kulay. Ayan. Ganyan po siya. Ayan. Matamis po siya. Niipon ko po yung seeds. At tingnan natin kung ano po, tutubo sa Pilipinas. Kasi nung dati po may binili po kaming lupa doon. Ewan ko kung maaasikasuhan taniman. Magtatry po tayo magtanim. Kasi sa bandang ano po yun, magalang. Hindi, arayan pa rin siya, pero may inano po, may ginawang road yata papuntang Magalang or something. Hindi ko po masyadong alam. Hindi pa ako nakakapunta kasi pagka umuwi po kami, lagi pong maulan. So, yan, lalagyan natin ng kamatis yung ano natin. Ang adobo natin. Kanina po binigyan ko si George ng biscuit. Yung binili ko po yung mga nasa dilata, no? Yung pong pasalubong kasi si George naman po kasi ay wala na po siyang family. So, parang ano po,
parang ano na rin namin, nakaklose namin. Pero hindi naman po namin siya araw-araw pinupuntahan na po kasi syempre dito po yung mga tao ay very gusto din nila yung parang hindi gaya sa atin na yung mahilig sa kapitbahayan. Dito hindi po. Pagka pinapapunta lang kami, saka lang kami pumupunta. Pero ang pupunta ko doon, ayoko po kasi syempre matanda na po kasi siya. Baka kalain nila di ba, inaabuso mo yung matanda. Ayan, anyway, ayan, balik tayo dito. Nilagyan natin ng tomato. Sayang kasi ang dami natin tomato. So, lalagyan natin ng tomato. Ayan, para magkaroon siya ng sauce. Lagyan natin ng konting maanghang na po. Ito yung rinay ko na maanghang. Kunti lang. Kasi, yung konti lang nakapit ba. Mamaya lalagyan natin ng sitaw. Yung adobo naman, kahit ano po pwede nyo ilagay yung gulay na po, yung kung ano pong maraming sa bango. So, medyo ano natin sa lagay natin dito. Ayan. Ito yung ating pinamatisan na adobo. Ayan. Namamaya, lalagyan po natin ng sitaw. Ayan. Nilagyan ko po ng tofu. Kasi konti lang pala yung kanin namin. So, yan. Nilagyan na natin yung sarap. Parang ang sarap niya po kasi daming kamatis na. So, iba rin po yung ito po yung adobo na kakainin nyo agad na po. Kasi yung adobo sa atin pwede pong medyo magtagal no? Kasi walang kamatis. Ito po yung tipong isang kainan lang o kahit mamayang gabi po pwede pa yan. Yan. Pag nilagay naman sarap matagal, di pa po. Yan. Nalagyan natin ng konting toyo. Ito po yung dark toyo. Yan. Medyo dark po siya. So, yung tofung yan, yun po yung tofu ni Libby's, no, na binili namin na vegetal po siya, 100% vegetal kasi vegetarian po si Libby's. Yung nephew ni Frank. So, yan. Natin ng konti. Yan, bon appetit po sa lahat. Kung kakaiba, papakita ko kay Frank. Pero pag hindi pa siya lumipad, ay no, il est plus. Elle est partie. Ah putain. Il est parti, il était là. Ah, ça fait vraiment, ça fait peur. Mais gros comment? Noir, mais gros. Gros comment? Ben, c'est comme Kalibubog, mais plus gros. C'est quoi Kalibubog? Ah, Kalibubog, c'est tuk-tuk-tuk. Ah ouais, c'est pas très gros là. Si, c'est un peu gros quand même. C'est là? Il était là ici. Il est passé dans mon nez. Bah, il est parti. C'est pas, il Pas est... ça? Non, un criquet. Bah, non. Non. Hindi sila. Ito try long pasko eh. Dito tayo sa garden. Ayan, medyo dinadali ko to. Linilinisan ko po at ang daming damo na po. So, medyo pababa na yung araw kasi alas 6 na. Pero mainit pa rin po. So, dito ako sa bandang malilim na po. Kaya lang lamok naman yung kalaban ko. So, tingnan nyo po kung gaano ka-dry. Kasi almost nagte-36, 38 degrees outside na po. So, medyo ano talaga, matuyo. Matuyo yung ano natin, lupa.
Pero ayan, tingnan nyo po yung pagdidilig nyo po sa lupa. Pagka masyadong tagtuyo sa inyo, kailangan talagang matagalan po, no? So, wag nyo pong didiligin yung leaves, yung sa soil lang. Pero medyo matagal, pero tingnan nyo po, medyo humid pa rin yung lupa natin. Kaysa yung isang padaanan lang, kaya po namamatay yung mga, natutuyo yung mga ano po, yung pananim natin. So, yung water talaga is very essential, no? Yung rain, gano'n. So, dito po kasi, sabi ko nga sana umulan-ulan din ng konti. Sabi ni Frank, next week daw po ay lalong iinit, pero magkakaroon po kami ng thunderstorm. So, sana biglang umulan na malakas na po. So, yan lang po sana yung hinihingi natin, na umulan ng malakas. Ayan po yung ano natin, kamatis. So, ang dami pong bunga. As you can see, mga green pa sila. Ayan. At pero na rin mga parad na po. Orange, tas parad na. So, bukas po ay magpupudo tayo ng kamatis. Sabi ni Lola, nako, dito ang mahal ng kamatis. Dahil umano yata umulan sa atin na po sa Pinas. So, ingat po sa yung mga mabababang lugar. Ingat po. Yan, dahil grabe po ang baha sa all over the world na po. Grabe. Kahit dito sa France, uso po yung baha. So, siyempre, sadly sa mga taong yung nasa mababang lugar na po. Morning po. Ito pala yung seeds ng onions. Ayan. So, pag pinabulaklak nyo po yan at pinadry nyo, inintay nyo hanggang maging dry na ganyan. Pwede nyo pong itanim yan ulit para wag na po kayong bumili na po. So, yan po yung ginagawa ko para yung onions naman po kahit winter, mas maganda po siyang tumutubo. So, ayan. Tingnan natin yan. Tapos, okay na yung bamboo. So, dinidiligan ko po. Araw-araw kong diniligan hanggang nandito kami. Tapos, ito po, ayan, yung sobrang dilig po yung ano, yung ito. Sobrang nadiligan. So, pag nakita nyo po, pag sobrang dilig naman, nagkukulay, yellow din yung ano niya, no? Yung kanyang daon pag nalunod masyado. So, may namatay pong isa. Pero may sakit na po talaga yun dati pag nung umalis na kami. Tapos, ito naman yung okra natin. Yung okra natin may mataba. Mamumunga siguro ito talaga. Tingnan natin na po. Tapos, ito, tatanim natin yung mga natirang sili. Kasi hindi ko po pwedeng itanim yung mustasa gawa ng sobrang init na po. So, tataniman lang natin to ng sili. So yung mustasa tatanim natin mga September na po kasi mas gusto niya yung parang cold weather na po. So mga siguro early September tatanim natin. So pagbalik namin po, paghatid namin kay Sam after tatanim ko na po. Ito lininisan ko kaninang umaga. Hindi ko na po na-film kasi medyo hindi ko na wala pala akong naubusan ako ng battery. Tingnan ko nga kasi nag-upload ako ng video. So titingnan ko po kung na-upload kasi nawala ng battery. Busy kami sa pakikipanood ng tag nito, Olympic Games. Yan. So baybayan natin baka yung mga kapwa Filipino nating nasa 22 athletes natin ay may makasingwit ng ng medals. Yan. So ito po. Mamaya kukunin ko po. Kasi ang dami na, mapulang-mapula na po yan. Ganyan po siya kadami. So sabi ko nga, kahit anlit lang po nung nyo, yung pwede nyong taniman, kahit sa paso, basta alagan nyo lang po yung halaman nyo. So, you don't need yung mga fertilizer na mamahali na po. Organic lang po ang ginagamit ko. Mamaya papakita ko po ulit yung mga ngayon ko palang nakapag-view sa aking gardening po. Tapos ito na po yung tinanim natin bago paalis. So, inaalagaan ko po siya. Mamaya po magka-crush ulit ako ng nung banana peel, doon po na organic na fertilizer natin, tas lalagay natin. Tas ang isa pa pong natutunan ko, yung mga yan pong patay-patay ng mga leaves na yan, kailangan tanggalin natin yan po. Kasi
sakit din po yung minsan. So tatanggalin natin yan mamaya. Yung pag nakita nyo pang dry na, naninilaw, so tanggalin nyo na lang po yan kasi minsan isa pa sa mga dahilan kung bakit nagkakasakit yung halaman po. So ito yung ano natin. Kaya lang ito po halo-halo, no? So may bell pepper tsaka may sili. So yung sili po, makikita nyo man agad pag sili, pagka marami na pong sanga-sanga, sili yan. Pero yung mga ganito, bell pepper yan. So yung sili, ayun. Yan, ganyan po yung sili. May sanga-sanga po siya, nagsasanga siya. So mas marami po yung bell pepper kaysa sa sili. Kaya kailangan ko pong magtanim ng konting sili kasi yun po yung ini-impact natin na all year, no, na sa vinegar para meron po tayong sili all year na po. So dito naman yung alokbate, ang ganda. Ganyan niya po yung alokbate, ang ganda-ganda niya na. So dito ko pa po ito nalilinisan. Tapos ito yung yucca at ito naman yung mani, isang puno lang naman. Tapos ayan na yung ano natin, kangkong. So mamaya kukuha tayo ng kangkong. Tapos ayan. Yan na po yung garden. Mainit na po. So, pag mainit na, si Manay ay tatago na. Tapos, ayan, namumulaklak na rin yung kalabasa natin. Pero, hindi ganun kadami yung bulaklak. Mamumulaklak pa lang. Maraming hindi na, ano po, natutuloy. So, ganyan talaga. Tapos, ito na yung sayote. Medyo, nag-ano po siya, naging nalungkot nung umalis kami. Pero, ayan, medyo bumalik na po ulit yung saya niya. Kasi mahilig po sila sa tubig. Ayan, yung sayote, malamon po siya sa tubig na po. So, ayan. Ito pala yung fertilizer natin. So, ano yan ang kafe? Dito kasi po ground coffee yung ginagamit namin. So, pakatapos po nung ano, yan po, hindi ko po yung tinatapon. Yung balat ng sibuyas, balat ng garlic, balat ng banana, tsaka eggshells na po. Yan yun po yung fertilizer ko. So, kinakrush down ko po yan. Tapos yan po yan inilalagay ko sa mga pananim natin sa gilid na po, sa puon nila, no, sa puno. So, ayan po kasi, syempre, yung banana peel, rich ang potassium. Tapos, yung eggshells naman sa, ano po, no, sa calcium, no. So, pagka yung combination nila maganda. Ayan. Natutunan ko lang din po yan sa panonood ng YouTube na po. Ayan, sunflower. Dito si Frank. Normally, Sunday, hindi pwedeng mag-gardening, kaya lang. Sabi niya, anahin niya daw, aayusin niya daw sa labas. Ayan, dito po yung malaman natin sa front po to. May porch po kaming maliit sa front. So, yun si Franco. Ano naman. Yan. Tapos na yung perakanta yan. So, maano po talaga yung matrabaho talaga, mabusisi talaga yung ano, yung pag-garden na po, lalo na pag medyo malaki. Medyo, ha? De quoi? No, kami. Wait. Je bouge. Attends, je passe à côté d'abord, et puis tu peux aller bouger, ouais. Okay. Ayan. Sobrang init today. 36 yata, 38 degrees na po. So, sobrang init talaga. Guwaping, oh, guwaping. Dry na dry eh. Si bawal pong magdilig ng ano. Bawal magdilig ng grass na po. So, Jibush! Kumuha tayo ng tomato.
Init na po. Sobrang init. Si Frank andun. Kuha din tayo ng kagaganda ng tomato natin. Ito, punta tayo doon. Pakita ko po sa inyo. Yan, dito lang pong mahirap dahil tinaniman ko dito duko. Yan, medyo titingnan natin yung saan tayo ano na po. So, kinukuha ko lang po yung pulang-pula. Yung mahuhulog na ba. Kasi sa sobrang dami. Yan. Ayan po. Buti na lang hindi sila sabay-sabay. Kung hindi, taranta tayo. Ayan dito. Isa dito. Ngayon na inog. Tapos dito din. Naubos na namin yung iba. So, ayan. Dami. Basket natin. Hindi naman siguro. Huwag na natin punuin. Ayan. Sana pag upunta dito nila ma'am and dad sa mayroon pa. Ayan. Kuha din tayo ng ano. Ang tawag nito. O bukas na siguro. Bukas na lang tayo kukuha ng talong kasi marami pa namang ulam. So, ayan. Dito, medyo maliliit yung doon. Kasi minsan po pag hindi nyo natanggal yung sanga-sangang yan, nagbubunga din yan, kaya lang maliit lang po siya. So, kailangan po talagang tatanggalin. Kaya lang kung syempre aalis po kayo at magbabakasyon, syempre hindi nyo po matatanggal. Yan lang yung problem. So, tingnan nyo po yung iba, medyo maliit. Kasi, hindi natin pero masarap din po yung maliit. Isang subuan lang yan. Ayan. Yan. Yan. Shout out pala kay Flu. Ayan si Flu. Congratulations Flu. I hope na you will be enjoying in Thailand. Sana if you go to Philippines, we can see in Philippines now. So, we will be back in Philippines maybe in January. So, sana Thailand's really kahit magkatabi lang, it's really hindi din ganun kabilis na po. So ayan, shout out kay Flu. Congratulations again with your kid, no? So and big kisses with your family. Ayan. So, ayan, dami pa rin. So doon tingnan natin. So, bukas na tayo ulit ng mangguha, no? Kasi sobrang init. So, doon sa kabila, kuha tayo ng konting talong. Mamaya ko na yun ayusin. Kasi mamayang hapon, pupunta din po ako ulit dito. So, manguha tayo dito ng yan yung mabantot yan to. Mabantot yan. Anong yan? Pag nahawakan nyo, mabantot. Yung malalaki, malapit na rin. Medyo nagdidilaw-dilaw na siya. So, ayan, bukas po may water. So, titingnan natin. So, kukuha po tayo ng kangkong. Kukuha po ako ng kangkong para magigisa po ako ng kangkong.
Masarap po yung kangkong, Paborito ko yung kangkong. Basta mga leafy vegetables. Last year, nagtanim lang po ako sa paso. Hindi ganun kadami yung naano ko. Tapos mabilis po siyang madry. Mas maganda talaga pag nasa ground na po. Tapos laga lang sa tubig. So, ayan. Bukas naman po may water. So, yun, natin, nandun sa kabila. Tingnan natin yung natin. Dito may kalamansi ako. Yung tawag ito. Puting talong natin. Ayan. Yan po yung puting talong. Namulaklak yung natin, Ayan, kuha tayo ng talbos. Namulaklak yung natin. Kamote. Ayan, bulaklak. So, ayan, mainit. So, ayan po. Ayan po na yung garden natin. Dami nating, pag may tinanim, may aanihin, So, yan lang po yung sasayin. Pag mayroon po kayong konting pwedeng taniman, magtanim po at masaya po yung ganyan. Masaya yung may aanihin ka na po. Yan na. Ito po yung aanihin na. Ayan. Tomato. Ang tomato lalagay natin sa lalagyan.